Naranasan mo na bang masabihan na masyado kang mag-isip o kaya naman, ikaw daw yung pumapatay ng saya dahil sinusuri mo ang lahat ng bagay? Kung pamilyar sa iyo ang mga linyang yan, malamang isa kang analytical thinker. Ang iyong isip ay parang isang high-powered na search engine. Mabilis magproseso, maghanap ng patterns, at makita ang mga butas sa isang plano. Pero ang superpower na ito, may side effect. Kung minsan, nakakatakot ito para sa iba. Heto ang problema. Nasa isang meeting ka, may nagpresenta ng isang bagong ideya na puno ng enthusiasm. Habang lahat sila pumapalakpak, ang isip mo naman ay automatic na gumagawa ng listahan ng mga posibleng problema. Itinaas mo ang kamay mo, hindi para manira, kundi para tumulong. Okay yan, pero paano natin haharapin ang budget constraints? Biglang, tumahimik ang lahat. Ang masayang atmosphere, biglang lumamig. Para kang nagbuhos ng isang timba ng yelo sa party. Pakiramdam mo, hindi ka nila naintindihan. Ang gusto mo lang naman ay siguraduhing magtatagumpay ang plano. Bakit ito nangyayari? Ang sagot ay nasa psychology ng pakikipag-ugnayan ng tao. Una, may tinatawag na cognitive empathy versus affective empathy. Ang analytical minds ay magaling sa cognitive empathy. Ang pag-intindi kung bakit nararamdaman ng isang tao ang isang bagay. Pero ang hinahanap madalas ng tao ay affective empathy. Ang maramdaman kung ano ang nararamdaman nila. Ang makisimpatiya. Kapag nag-aalok ka ng solusyon sa isang taong gusto lang ng yakap, para kang nag-aalok ng tubig sa taong nalulunod. Pangalawa, confirmation bias. Karamihan ng tao, kapag nag-share sila ng ideya, hindi sila naghahanap ng kritiko. Naghahanap sila ng kakampi. Gusto nilang marinig na tama sila. Ang iyong lohikal na pagsusuri ay parang pagbasag sa kanilang trip. Kaya, paano mo malalaman kung ang talas ng isip mo ay nagiging source ng takot sa halip na paghanga? Narito ang 5 senyales. Senyales Queen. Ikaw ang laging party pooper. Kaibigan 1. Tara, mag-beach tayo bukas. Biglaan. Hot. Yehe, game. Ikaw. Sandali. Nag-check na ba kayo ng weather forecast? Baka may bagyo. At paano transpo? Mahal ang gas ngayon. Hindi ka nega. Practical ka lang. Pero sa pandinig nila, sinisira mo ang excitement. Senyales number 2. Nagiging interogasyon ang iyong pag-aalala. Kaibigan mo, umiiyak. Nakipag-break sa akin si Alex. Ang normal na sagot. Hala, okay ka lang? Nandito lang ako. Ang sagot mo. Bakit? Anong eksaktong sinabi niya? May signs na ba dati? Baka may pattern to sa mga past relationships mo. Ang intention mo ay intindihin ang root cause para makatulong. Pero ang dating sa kanya, iniimbestigahan mo siya sa gitna ng kanyang kalungkutan. Senyales ng 3. Tinutranslate mo ang emosyon sa lohika. Kasama mo, nakakainis, galit na galit ako. Ang sagot mo. So ang nararamdaman mo ay frustration dahil ang expectation mo ng fairness ay hindi na-meet. Tama ba? Technically, tama ka. Pero wala nang mas nakakainis pa kaysa sa isang taong dinidissect ang galit mo habang galit ka. Parang sinasabi mo na ang emotion nila ay isang math problem lang na kailangan isolve, hindi isang valid na pakiramdam. Senyales number 4. Ang iyong risk assessment ay parang propesiya ng katapusan ng mundo dahil magaling ka sa pattern recognition. Nakikita mo ang mga posibleng problema bago pa man mangyari. Kapatid mo,
Magre-resign na ako at magtatayo ng sarili kong coffee shop. Ang sagot mo, maganda yan. Pero alam mo ba na 80% ng food businesses ay nagsasara sa unang taon? Paano ang iyong capital? Ang iyong business plan? Ang tawag dito ay probabilistic thinking. Nakakatulong ito sa business, pero nakakasira ng pangarap sa family dinner. Senyales 5. Allergy ka sa salitang vibes lang. Hindi mo kayang gumalaw base sa kutob o gut feel. Kailangan mo ng data, ng plano, ng ebidensya. Kapag sinabi ng isang tao, gawin na natin, maganda ang vibes ko dito, ang reaksyon mo ay parang nakakita ng multo. Ang pag-asa sa vibes para sa iyo ay parang pagmamaneho ng nakapikit, delikado at walang basehan. So kung nakita mo ang sarili mo sa isa o higit pa sa mga sinyalis na ito, anong gagawin mo? Ipagpapalit mo ba ang iyong analytical mind para lang magustuhan ka ng lahat? Hindi. Ang kailangan ay hindi pagbabago, kundi calibration. Pag-adjust kung paano at kailan gagamitin ang iyong superpower. Heto ang ilang practical na strategies. Una, gamitin ang yes and rule mula sa improve. Bago mo ibigay ang iyong analysis, i-validate mo muna ang ideya o emosyon ng kausap mo. Halimbawa, sa beach trip. Yes, ang saya niyan. Beach tayo. And para masigurong tuloy, i-check lang natin saglit ang weather para ready tayo. Sa ganitong paraan, nagiging kasama ka sa solusyon, hindi kontrabida sa plano. Pangalawa, humingi ng permiso. Gusto mo bang mag-vent lang o gusto mo ng advice? Ito ang pinakamakapangyarihang tanong na pwede mong ibigay sa isang taong may problema. Binibigyan mo sila ng kontrol at nirerespeto mo kung ano ang kailangan nila sa sandaling iyon, hindi kung ano ang sa tingin mo ay kailangan nila. Kung ang sagot ay vent lang, ang trabaho mo ay makinig, tumango, maging isang pader na pwedeng kausapin. Isara mo muna ang makina ng analysis. Pangatlo, the 10-second rule. Bago ka magsalita, huminga ng malalim at magbilang hanggang 10. Sa loob ng 10 segundo, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay makakatulong o makakasakit? Ito ba ang kailangan nilang marinig ngayon? Madalas, ang pinakamatalinong sabihin ay ang hindi pagsasabi ng anuman. At pang-apat, i-frame ang lohika sa lengguwahe ng pag-aalala. Imbis na sabihing may mali sa plano mo, sabihin mong, nag-aalala ako para sa'yo na baka ma-disappoint ka kung hindi natin paghandaan ito. Pareho ang logic, pero magkaiba ang delivery. Ang una ay atake. Ang pangalawa ay pagmamalasakit. Sa huli, ang iyong analytical mind ay hindi isang kapansanan. Isa itong napakalaking asset. Ito ang nagbibigay daan sa iyo na mag-solve ng mahihirap na problema, mag-innovate, at makita ang katotohanan sa likod ng ingay. Ang hamon ay hindi ang patayin ito, kundi ang turuan itong makipagsayaw sa emosyon, sa iyo, at sa iba. Hindi ka nakakatakot. Ang totoo, ang iyong kakayahang mag-isip ng malalim ay isang pambihirang regalo. Gamitin mo ito ng may karunungan, kabaitan, at kaunting pasensya. Makikita mo, mas marami kang mai-inspire kaysa matatakot.